position. May rematch sina Pinay tennis ace Alex Ayala at Linda Noskova ng Czech Republic. Sila po magtatapat mamaya sa semifinals ng Berlin Tennis Open. Umusad si Ayala matapos siyang daigin sa quarterfinals ng world number 8 na si Elina Svitolina ng Ukraine sa score na 6-3, 6-4. Huling nagharap sina Ayala at Noskova sa Indian Wells Open kung saan nanalo si Noskova. Minsan na rin natalo ni Ayala si Noskova sa kanilang junior days sa 2020 French Open Girls Tournament. Sino man ang manalo sa rematch na Ayala at Noskova ay aabante sa finals. Katapat ang sino mang manaig kina world number 1 Arina Sabalenka ng Belarus at world number 4 Jessica Pegula ng Amerika. Nasa pedestrian lane na nga, nasagasaan pa ang isang estudyante sa Rizal. Pinagpapaliwanag na ng LTO ang nakabanggang driver at suspendido na ang kanyang lisensya. Nakatutok si Von Aquino. Habang tumatawid sa pedestrian lane ng isang estudyante, huminto ang jeep kaya nakatawid ang bata. Pero dire-diretso naman ang isang van kaya nasagasaan ng batang nasa tama namang tawiran. Huminto ang van at pinuntahan ng driver ang biktima. Huwebes nangyari ang disgrasya sa General Luna Avenue, San Mateo, Rizal. May ospital sa tapat ng tawiran kaya agad nasuri ang biktima. Nakita po namin na conscious pa yung bata kaya agad din po kaming nagpatawag ng volunteer doctor para tingnan yung bata, yung kung ano yung kanyang kalagayan. And agad din tayong nagpatawag ng ambulansya. Magkasunod kasi itong SUV at saka passenger jeep. Noong puminto itong passenger jeep, kasi may dadaan na mga pedestrian natin, nag-overtake itong SUV at hindi niya napansin na may papatawid na bata. Yun, nasagasaan niya itong bata. Ayon sa San Mateo Police, nagtamo ng galos ang bata. Sinagot ng driver ang gastos sa ospital. Mariing paalala ng LTO sa mga motorista, pagdating sa pedestrian lane, dapat bigyan ng daan ang mga tumatawid. Ngayon po, narito tayo sa pedestrian lane kung saan na-aksidente ang estudyante at susubukan po nating makatawid doon para makita kung ano yung behavior ng mga driver dito at kung may alam sila sa batas patungkol sa right of way sa mga pedestrian lane. Malayo para nakikita mo na may guhit-guhit, kailangan nagme-menor ka na, tapos hihinto ka pag may dumadaan. Dapat lagi kang alerto para iwas yung makasagasa ka. Paalala lang po sa mga driver, hindi tayo ang priority sa pedestrian lane. Yung pedestrian o yung tumatawid ang priority dyan. So, obligado silang huminto. Marami pong mga driver natin ang pasaway, hindi nila nirerespeto yung pedestrian lane, kaya yun ho nangyayari. Sa Land Transportation and Traffic Code, nakasaad na ang mga driver ng anumang sasakyan na bumabaybay sa mga highway sa mga business o residential district ay dapat magbigay sa mga tumatawid sa mga crosswalk, maliban sa mga intersection kung saan ang trapiko ay minamandohan ng peace officer o traffic signal. Kapag walang tawiran, ang mga motorista naman ang may right of way. Nagpadala na ang LTO ng show cause order sa driver ng van. Sinuspindi rin ng 90 days ang lisensya ng driver habang iniimbestigahan. Kasalukuyan ho, naka-alarm na yung sasakyan. Mabigat po yan, ma'am, kasi reckless yan. Mabigat yung kanyang parusa dyan. Kahit nagkaaregluhan na daw po. Opo, ma'am, kasi iba naman po yung sa complainant, iba naman sa amin sa government. Ayon sa LTO, depende sa resulta ng kanilang investigasyon kung papatawan ng driver ng mas mahabang suspension o revocation ng lisensya. Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras. Nanlumo ang mga eksperto sa Australia sa tagpong bumulaga sa kanilang isinagawang drone survey sa kapuluan sa Indian Ocean. Mahigit 13,000 southern elephant baby seals ang nakita nilang patay na. Paano kaya nangyari ito? Kuya Kim, ano na? Ang kumpol ng mga islang ito na matatagpuan mahigit 4,000 kilometers sa timog kanluran ng mainland Australia, nagsisilbing isolated sanctuary para sa ilang ibon at marine animals. Ito ang territory of Heard Island and McDonald Islands.
Pero sa sinagawang drone survey doon ng Australian Antarctic Program, may nadiskubre silang nakakapanlumo. May 30,000 southern elephant seal pups na nakatira doon ang nakamatay matapos tamaan ng bird flu. Bukod sa mga southern elephant seal pups, may mga namataan din ng mga eksperto na carcass o labi ng penguin at ibon sa Heard and McDonald Islands. Ang mga kasong ito sa isla ang pinakaunang deteksyon ng H5 bird flu strain sa isang Australian external territory. Inaalam naman ngayon ng mga eksperto ang impact ng pagkakahawahan ng H5 bird flu strain sa breeding adult population ng southern elephant seal sa mga isla. Pero paano kaya nakarating sa isang isolated na isla ang H5 bird flu strain? Hinala nila ang H5 bird flu maaaring nakarating sa isla sa pamamagitan ng wildlife mula sa Crozet Islands na 1,800 kilometers ang layo mula sa mga isla ng Heard and McDonald. Ang mga southern elephant seal o Mirounga leonina ang pinakamalaking seal sa planeta. Ang mga lalaking southern elephant seal maaaring tumimbang na hanggang 4,000 kilos. Magagaling din sila mga divers. Kaya nilang sumisid hanggang 1,500 meters para manghuli ng pusit at isda. Kaya sila ang may hawak ng record para sa deepest dive ng anumang air-breathing vertebrate. Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Mas mababa po sa 180-meter minimum operating level ang kasalukuyang water level ng Angat Dam. Nasa halos 166 meters na lamang po ito ngayon. Ayon sa National Water Resources Board, patuloy pang nababawasan araw-araw, lalo't hindi sapat ang mga pag-ulan sa Kalakhang, Luzon. At kung mananatiling kulang ang pag-ulan sa watershed, posible pang mabawasan ang tubig sa dam bago matapos ang buwan ayon sa Pag-asa. Dahil po sa patuloy na pagbaba ng water level, sinuspindi na ng National Water Resources Board o NWRB ang pagpapakawala ng tubig para sa irigasyon matapos ang dry cropping season. Tinututukan din ang mga alternatibong water source, mga water treatment facilities at iba pang pasilidad na maaaring makatulong kung kakailanganin. Tiniyak naman ng mga concessionaire ng Maynilad at Manila Water na sapat ang isusupply nilang tubig sa kanilang customers. Up next, magkapatid na Carlos at Eldrew Yulo may nasungkit na mga medalya sa artistic gymnastic floor exercise sa China. At Derek Monasterio in his stage musical era na. Champion si Olympic double gold medalist Carlos Yulo sa floor exercise competition sa 2026 Asian Men's Artistic Gymnastics Championship sa China, kung saan katunggali niya ang kanyang kapatid. Nakamit niya ang ginto sa score na 14.700. Pinagtibay ng panalong ito ang kanyang reputasyon sa European competition at ang kanyang husay sa kanyang apparatus. Ang kanya naman nakababatang kapatid na si Eldrew Yulo wagi ng bronze sa parehong floor exercise sa score na 14.300. Ito ang kanyang unang senior continental podium result. Sa napipintong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ilang boto nga ba ang kailangan para sa conviction o guilty verdict? Magkaiba ang pananaw rito ng dalawang dating mahistrado ng Korte Suprema. Kabilang na ang isa sa mga bumalangkas ng kasalukuyang salitang batas. Yan ang tinutukan ni Jonathan Andal. Kahit suspendido si Senador Jinggoy Estrada na nakakulong at nililitis sa mga kasong plunder at graft and corruption, ayon kay retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Oscuna na isa sa mga nagbalangkas ng 1987 Constitution, hindi dapat mabago ang bilang ng botong kailangan para makonvict si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Anya, sa quorum at hindi sa botohan ng impeachment posibleng makaapekto ang suspension kay Estrada. 24 ang lahat ng senador. Ang 2/3 nito ay 16. Ayon kay Oscuna, malinaw sa konstitusyon na 2/3 ng lahat ng miyembro ng Senado ang kailangan para makonvict ang impeachable official. Ipinunto niya ring sa kaso ng Avellino versus Cuenco, hindi binanggit ang katagang all o lahat ng miyembro, kundi majority o karamihan ng Senado. Iba naman ang pananaw ni retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. Anya, hindi dapat ibilang si Estrada sa pagtukoy ng 2/3 ng conviction vote dahil sinuspinde siya ng Sandigan Bayan. Sinabi ng plunder law, you shall be suspended while the case is pending in court. Hindi ka pwede mabilang because you cannot hold office, you are suspended, so you cannot vote.
Ibang usapan pa ang kaso ng nagtatagong si Senador Ronald Bato de la Rosa na may warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Ngayon si Bato, hindi pa siya na-arrest. So, hindi mo masabi na he cannot vote because he's not yet in preventive detention and he is not arrested. So, you have to give him the benefit of the doubt. Baka sisipot yan. It's possible na sisipot siya. Ang paniwala noon ni House Lead Prosecutor Jervil Luistro, dapat bawasan ng 16 na conviction threshold dahil hindi na 24 ang mga senador ngayon, kundi anya 22 na lang. Maganda sana magkaroon ng enlightenment dito even before the conclusion of the trial, even before the rendition of judgment, para guided ang lahat as to how we're going to interpret yung sinasabi sa Constitution, 2/3. Sa Lunes, tuloy ang pre-trial conference para sa impeachment case ng Vice. Sa July 6, itinakda ang pagsisimula ng paglilitis. Umuugong ang planong gawing presiding officer ng impeachment court sa Senador Chiz Escudero. Sa tingin ni Carpio, dapat pumili ng presiding officer na hindi anya pumabor na i-delay ang impeachment proceedings. We should elect someone who has not favored the non-holding of the impeachment proceedings. Kasi sabi ni Chiz na forthwith doesn't mean kaagad. We don't want a presiding officer who will say forthwith means hindi kaagad. Ang ilang civil society group, mass organizations at ilang individual, ipinunto rin ng anilay umano'y baluktot nitong interpretasyon sa forthwith. Sa naunang impeachment proceedings nang umupo siyang presiding officer noong June 2025, ang pagpili kay Escudero bilang presiding officer ang isaan nila sa pinakamapanganib na desisyon. Hindi sila kumbinsidong si Escudero ang pinakaangkop na maging presiding judge dahil lang sa kaalaman niya sa batas. Hindi naman daw ito garantiya ng pagiging patas at tapat sa konstitusyon. Panawagan nila, ikonsidera ng bagong mayorya na italagang presiding judge si Senate President Win Gatchalian. Sinusubukan pa namin kunin ang pahayag ni Escudero tungkol dito. Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras. Derek Monasterio is in his theater era. After Apoy sa Dugo, bida siya ngayon sa isang stage musical. Narito ang ating chika. Vanessa's pregnant. Sa pagtatapos ng GMA Afternoon Prime Series na Apoy sa Dugo, baon ni Derek Monasterio ang maraming leksyon at alaala habang ginagawa ang serye. Grabe rin yung journey ng pinagdaanan namin sa Apoy sa Dugo. Yung roller coaster of emotions namin, and it's heavy drama kaya medyo nakakapagod din. And dumating pa yung time na sumasabay pa siya sa rehearsals ng Ibarra. So wala na lang talagang tulog. As this chapter closes, he's ready to start another. Nagbalik ako upang siya'y dulutan ng pag-asa. Nagsimula na ang kanyang pagganap sa stage musical na Jomar Fleras Ibarra ngayon. I guess as a better person. Yeah, kasi tinuruan ako nito ng disiplina, tinuruan akong mahalin ang aking bayan, alam mo yun. Kasi like sa mga past interviews ko, sinasabi ko na parang I feel hopeless dito sa nangyayari sa Pilipinas. Pero as Ibarra, hindi dapat ganun. Dapat hopeful ka pa din. Dumating sa opening night ng musical ang kanyang girlfriend at leading lady sa Apoy sa Dugo na si Elle Villanueva. Yes, I am inspired. Alam mo, iniisip ko pa nga lang ngayon, kaya ko ba yung ginagawa niya? Kasi live yun, ang dami ng i-memorize ng script, bawal siya magkamali. Kailangan makaisip ka kaagad ng paraan kung nagkamali ka. Pati na ang gumanap na nanay niya sa serye at veteran stage actress na si Pinky Amador na approve sa pagganap ni Derek. Super proud. Congratulations, anak Derek, you nailed it. Present din ang mga kaibigan ni Derek mula sa Sparkle para sumuporta sa panibagong hakbang sa kanyang career. Hindi ko pwedeng palampasin tong part ng career ni Derek na to kasi kailangan suportahan ng mga kaibigan. Derek has a soft spot for theater, for plays, kaya alam namin na iba talaga yung puso na nilagay niya dito. We know how much this means to him.